Coach Nanay again, and welcome to my Coach Nanay podcast. And this is our third episode. And thank you so much sa mga tatangkilik ng ating show. Bagamat mangilan-ngilan pero dumadami na po ang ating mga viewers. Kaya po stay tuned po sa mga susunod nating mga episode. At maraming salamat po sa bagong mga subscribers. Sana po i-share at mag-comment po kayo doon sa aming comment section. Share niyo po ang aming videos para po maka-inspire pa tayo ng mga players and also para makapag-support pa po tayo sa ating mga players. Thank you so much po sa inyong lahat. And again, eto na naman po tayo, may bago na naman po tayong guest. At ito pong guest natin, medyo bigatin na. So, kung natatandaan nyo, mga players, meron na tayo, and then coach. Ngayon naman, papasukin natin ang mundo ng chess arbiter. Ano bang meron sa chess arbiter? Bakit sila kailangan yan? So, yun yung matututunan natin ngayon. Yung pong ating guest for today is a national arbiter of National Chess Federation of the Philippines. Oh, di ba bigatin? Sobrang pogi ng ating guest at napaka-handsome. Kaya naman wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kilala na po natin si Sir Ferdinand Reyes, National Arbiter of National Chess Federation of the Philippines. Ayan. Good evening. Good evening, sir. How are you today? Well, actually, I'm fine, but a lot of things had been done. Yeah. Pogi-pogi, sir. Talaga namang pinaghandaan mo yung aking ano. Sabi ko naman sa'yo, kwentuhan lang to eh. Nothing is formal here. Ayan, ang ating coach, Coach Ferds. Si Coach ay isang national arbiter po ng National Chess Federation of the Philippines. Sir, paki-explain nga kung ano yung meron sa national arbiter. Actually, Coach Jebel, meron tayong organization ng arbiter sa Pilipinas. No? Opo. Kung itetrace natin yung history, ang nauna ay freelance lang kami mga arbiters. No? Opo. But of course, we got training from international arbiter. Oh. And just to mention, yung mauna siya eh. Yung tinatawag naming guro ng arbitration sa Pilipinas. Mga God. Walang iba kundi si international arbiter Jean Paul Yarco. Kaya lang, namayapa siya for the past 5 years na, no? Pandemic time. Opo. And then, meron tayong organization ngayon na nag-exist. Ang tawag ay Philippine Professional Arbiters Association natin, PACC, Chess Arbiters Association. And then, ito ay hold muna. And we are directly licensed by the National Chess Federation of the Philippines. We're allowed to officiate. And then, one thing more, kaming mga national arbiters, karamihan ay member ng FIDE. Opo. Accredited licensed arbiter ng Lahat din po ba kayo naglalaro? Naglalaro kami, hindi pwedeng hindi maglalaro. Pero syempre, ang priority namin, more of officiating kami. Officiating talaga. This is actually officiating yung mga po registered na tournament po like FIDE rating po, diba? Kahit na FIDE-rated or not FIDE-rated or unrated tournament, developmental, yan, kailangan ng arbiter na mag-rule. Opo. Kasi para ma-rule out yung kung anong kailangan paliwanag, papaliwanag. Parang, kumbaga sa basketball, referee, parang gano'n. Referee, committee, yes. yan. Referee ang tawag. Opo, ayun. Ganun din po sa chess. So, sa mga hindi po nakakaalam, may ganyan-ganyan din po sa chess. Hindi lang, meron din kaming tinatawag na arbiter. Yun yung parang committee or referee wherein dun sa, halimbawa, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, sila yung nagde-decide. Diba po? Ganun po ba? Yeah, that's true. Ayun.
Mga Bago po tayo Valenzuela. lumalim sa ating chikahan, gusto ko lang po malaman sana, tell about your background po before, uh, yung background niyo na Bago maging previously, yung work arbiter. din, history of chess journey niyo, and bakit kayo nag-switch to being an Maging arbiter? arbiter. Yeah. Maganda yan. Pwede nang matulog yung nakikinig. Sa sobrang Mahaba-haba ito. haba. Hindi kasi, para sa mga nakikinig po ng mga kababayan natin na Opo, lalo marami din tayong na viewers sa siyempre, ano po, sa Facebook. ano po ako po ay 62 years old na. So pag ang edad ng isang tao ay mataas na, malaki na yung number. Ibig Mhm. sabihin may mga pinagdaanan na. So background, no? Background yung Opo. tinatanong. Background ng work. Okay, ako po ay dating teacher. Oh, More than 10 teacher. Opo. High years school po teacher o po tayo. elementary or college? Ano siya? Elementary, high school. Elementary. Up Hmm. to 14 high school naging And then, may experience. certain subject po ba kayong tinuturuan? Well, ang subject ko, kung gusto yung magpaturo, pwede naman. Philippine History and Government, no? Uy, favorite ko History yan. ng government, no? Economics, Uy, major journalism, ko and yan. marketing. Talaga? Opo, Economics, business administration ako, ay, business management major in economics. economics. Pareho wala tayo. Mahilig kasi ako, coach, analysis. Mm. Kaya yun yung kinuha ko. Teacher po tayo ng 30 years, no? Mhm. If you would allow me to mention the schools na sa Sure. Biling Laguna, no? Ako Mhm. po ay nagturo doon sa Lakeshore Educational Institution sa Biling. Mhm. Hanggang ngayon, buhay pa yung school na yon. Opo, I opo. was there for 3 years, 1984 to Uy, 87. 1984. Grabe, kabata ka na pala. Birthday ko 87. Sir, And parang, then, if you don't mind, pwede bang tanong ko ilang taon na sila ngayon? 62. Oh. 6'2 ang height ko. 62 po. 62. Batang-bata pa, sir, Batang-bata. Bata pa sa 65. Mm. Bata pa sa 65. Ayan. Pero i-relate ko sa chess kasi Mm. noong time na yun, nasa lecture ako. That's located in Canlalay, Laguna. Mm. May mga intrams lagi. Opo. Hindi pa ako marunong mag-coach, hindi pa ako marunong mag-arbiter. Mm. Ururul ko yung hindi ko alam kung anong nangyari doon sa tournament ng chess, tuturo ng chess. Hindi ko alam paano ko ginawa yung mga yun nung panahon yun. 84 to 87. Opo. Pero kailan po kayo na-line sa chess? Actually, nahilig ako second year high school eh. Late na rin. Pero nung time namin, walang opportunity na maglaro ka na maglaro. Opo. Bihira, mabibilang mo sa isang beses, dalawang beses ang taon eh. And then, hindi ako nananalo noon. Palaging Mm-mm. talo. Wala akong pinapanalo noon. Talo lagi. And then, love ko siya dahil sa sabi mo nga, analysis, mahilig ako mag-analyze eh. At saka, Pares pala tayo, coach. My father was a teacher and my mother, ang tinuro sa akin, dama. Mm. Hindi chess. Kaya lang, kung natuto ng chess, gawa ng pinsan kong engineer. Oh. Hindi tayo makalabas. Second year high school ako noon. Mm. Turuan kita ng chess. So, tinuruan niya ako. Yan. And then, Okay. the tournament, talo. Hindi naman nanalo. Walang panalo. Pero, coach, naging career mo ba yung pag-chess, like, naging varsity or something na talaga ipinanlaban sa Varsity school or what? player, hindi ako player eh. My time, elementary, high school, college, hindi ako naging varsity. Oh. Pero nung professional na ako as a teacher, nagsimula ako mag-aral, nung 1989 na. Oh. Inaral ko talaga, kinareer ko, 1989. 1989. Ilang taon na ako nun. Hindi ko pa talaga alam yan. Hindi lang din ako bakit inaral ko nung 1989 onwards. Okay. Siguro dahil ako mamaya. Bakti. Baka meron ka mga gustong So, yun.
Anyway, Hindi po ako player talaga. tapos paano kayo napunta sa pagiging arbiter? So, since ano? Ayan. Yung pagiging arbiter, kasi nga, teacher ako by profession. Mm, Pag inassign ka ng boss mo sa intrams, ganyan, at saka binigyan ka ng club, mm, panindigan mo na yun, tatanggapin mo, hindi ka pwede tumanggi. opo. So, yung pinakang, as I said earlier na 1989, nagsimula yung career ko dyan. Nung nasa isang private school na ulit ako, itong private school na to, bali, nakailang school ba ako? Apat na school ako in my 32 years of being a professional teacher. No? Yung una nga is LSEI sa Binyan, Laguna. Nagsimula na doon yung kagustuhan ko na makatulong pag may tournament, pagka maglalaro ng chess, nakatulong tayo para laro-laro lang. Pero hindi siya yung talagang katulad ngayon na mababanggit ko mamaya. Okay. And then pagdating ko ng Colegio de San Pedro, CDSP, Pasita Complex, nakapagturo din ako doon, nawala yung chess. Nawala, namatay. That was 1987 to 89 na. Ang naging concentration ko, naging school paper advisor ako. Journalism kasi. And then more of academics na. That extracurricular activities. Pero nawala yung chess. Hindi ko talaga hinahawakan yung chess. Yung sports na yan, wala. And then came 1990 na, 89 up to 2009. Yan, 1989 to 2009, 20 years. Dito na talagang lubusan na develop yung pagiging coach ko at saka arbiter. Dahil nag-aral na nga ako, nag-training na nung years na yon. Tuloy-tuloy, no? Nakapag-seminar ka na, ulitin mo yung seminar, magre-review ka, magla-license ka, etc. That was yung school ko, Bloomfield Academy, in BF Resort Village, Las Piñas City. And then lalo na dagdagan nung naging connected na ako sa Perpetual University. Mm, 10 taon ako sa system ng university. So marunong na ako sa isang private school ko, pero kinuha ko ng Perpetual 2009 up to 2020. No? Ang una kong Perpetual system connection ay sa Las Piñas campus. Ako na see. pinaghawak ng NCAA Varsity High School. Kaya Kahit pala nung marami din kayong kilala na ano, personality sa chess. aral-aral na, oo. Yeah, yeah. And Mm, then, sa Perpetual High School, yun lang hawak ko, tsaka yung grade school, no? NCAA yun. opo. Ang nangyari sa akin, hindi ako pwede mag-recruit katulad ng nangyari kay Coach Ruela Belgas, just to mention. Mm, Si Coach Ruela Belgas na ang coach ng Perpetual sa Las Piñas sa ngayon mm, Nakapag-recruit siya ng mga champions. mm, Pero kung hindi nakapag-recruit ng mga champions, kundi homegrown yung mga bata, mismo nasa school lang, 5 years experience ko, among the 5 years, nag-place ako ng number 4. mm, Sipin mo, Final 4, mm. NCAA Galing na. sa kalaban, Talbeda, Arellano, Mm, San Sebastian, yung mga kalaban namin. Benil, we got 4th place. In my record, baka tinignan mo sa uh, documents ng NCAA during those years. Anong years na yun? 2009 to 2014, pag nilumpat mo yun. And I can even show you the document of that anyway. mm, And then, nag-resign ako sa Perpetual University Las Piñas. Lumipat ako ng Molino dahil tinawag ako doon. Akala ko, mm, tapos na yung Perpetual Las Piñas ko. Pumunta ako ng Molino. mm, Naging coach tayo doon, sumali tayo sa Southern Luzon League ng ang mga kalaban namin doon, Lasal System, dalawang Lasal at saka malalaking eskwelahan. And then hanggang nakaabot kami ng PRISA national level. mm. Yun yung record ko. Then naging sports coordinator ako for varsity ng University of Perpetual Molino. And Okay. then inaabot ang pandemic, hindi na ako bumalik kasi yung lahat ng coaches pinagpahinga muna and then ako naman hindi na ako bumalik. And then at present, I'm connected with the
European International School, developmental, ang mga players, yung ini-invite kita. And Mm-mm. then, natutuwa naman ako si Coach Lloyd Rubio nag-message sa akin, nasali ako. Oo, meron siyang Yeah, estudyante. development kasi ma-expose yung mga bata sa mga iba-ibang nationalities. Exactly, sir. Actually, Yun sir, ang meron akong limang magdala kayo. student na pupunta doon. February So, 11. naplano na namin yung pagpunta. Medyo malayo kasi kami. Pero naplano na namin. May tutuluyan na kami dyan. Malayo. Friday, Medyo nandyan na kami. sacrifice ng konti. Sacrifice, pero Di, magiging may ano inspiration. na kami, coach. May tutuluyan. Plan na kayo. Na-arrange ko sila ng tutuluyan. Ma-inspire sila, ma-motivate lalo. Mm. And then, pag pinag-usapan yung pag-arbiter naman, and then may kulang pa pala. 20 years, ilang beses din ako nagpabalik-balik ng regional palaro. Mm. NCR. At kasama doon yung anak ko, Oh. si Coach Ferdinand Jr. na ngayon ay coach na rin, arbiter. Organizer. Pero, maiba lang, sir. I just want to ask, tell about importance of being arbiter. Ano ba yung mga procedure at saka why we need yung license din or being national arbiter? About the procedure, bakit kailangan nun? Ano ba yung kahalagahan nun? Actually, pagka mag-arbiter kayo, no, yung mga nakikinig po, ang number one requirement, naglalaro ka ng chess. Mhm. Huwag kang mag-arbiter pag hindi ka naglalaro ng chess. Di ba? Hindi naman kailangan napakagaling mong paglaro. No? At sa akin naman, nagsimula ako mag-training 2003. Mm-mm. Isipin mo to, sa UP area kami noon eh. Andun yung NCFP, National Chess Federation of the Philippines. Mhm. And their international arbiter, Jean Paul Yarco, siya yung guro nga. 3 lang kami nag-seminar. Opo. Si isang taga Olongapo. May bayad ba yan, coach? Pero may bayad. Oo. Mm. Yung time na yun, I think 2,000 plus yung bayad namin nung time na yun, 2,000 na. And then, Parang naulit, 5,000 na yata ngayon yung last na tanong ko kay Coach Vince. meron ng ano ba? 2006, Mm-mm. nag-seminar ulit kami. Then, periodically, kapag may mga seminars, uma-attend kami para ma-update, ma-upgrade. Then, license ka for 1 year. Nire-renew mo yung license mo. Opo. For 1 That's in the year. Philippines, So, parang Year. investment mo na rin. Ang Ano po yung bayad benefits doon yan? natin, Halimbawa, kung meron kayong license na, pag nag-host kayo ng tournament, may bayad kayo Oo. din, ganun, parang talent may bayad fee. din. Ang bayad sa arbiter, depende sa organizer. Ang pinakang, ano ba, ordinary arbiter, 1,500, 2,000. Depende sa position mong hawakan sa May mga position ba yan? Meron. Ang Chief arbiter, actually, ganun? arbiter, deputy arbiter, sector arbiter, pairing master, or pairing arbiter. Oo. Anong pinagkakaiba ng mga yun? Yung chief arbiter, pagka sa hierarchy ng pagiging arbiter, ikaw yung merong final say ng lahat. Mm-mm. Rules, yung decision making, ikaw yon, chief arbiter. Kaya Okay. tinawag na chief. Pag hindi kayang gampanan ng chief arbiter during the day, ang aalalay doon yung deputy arbiter. Okay. And then, habang tuloy-tuloy yung tournament during the day, yung sector arbiter, nagtatrabaho siya. In case na ang sistema dyan, yung sector arbiter magdi-decide in behalf of the deputy and chief arbiter. Mhm. Ngayon, there are times in our experiences, hindi satisfied. For example, yung isang player, sa decision ng isang sector arbiter. Mm-mm. Ang hindi naman player, malaya siyang lapitan yung deputy arbiter about our decision. I At see. yung deputy arbiter or chief arbiter can supersede ano man yung desisyon ng sector arbiter. Kaya lang, hindi yun napapractice ng husto sa bansa natin kasi nga, inoobserbahan yung respect na hindi mapahiya yung isang arbiter pag mali desisyon. Outright, babaguhin. So, may mga Mapapahiya. nangyayaring ganyan? Dati may ganun. Pero ngayon, ang pag-uusap namin, sector arbiter, pagka
mali yung desisyon ng sector arbiter o ng sino man na arbiter, deputy or even chief arbiter. Merong appeals committee. Appeals Mhm. committee means karaniwan na yung highest rated player, top 3, yun ang appeals committee. Ang ibig sabihin ng appeals committee, sila yung mag-uphold ng desisyon ng isang arbiter o sasabihin nilang hindi tama ang desisyon ng isang arbiter. I Diba see. ako, nag-decide ako. Sabi ng player, mali naman desisyon ni Arbiter Reyes eh. So, magpoprotesta siya, mag-a-appeal. Ang mag-handle nun, appeals committee. So, yung appeals committee, grupo ito na ang karamihan ay top 3 rated players. Kung merong grandmaster, maaaring isama yung grandmaster. Basta't ang rule, hindi kasama yung nasa appeals committee Mm-mm. sa dispute. Kasi Mm-mm. ba, one of the members of the appeals committee kasama sa dispute or pagtatalo, hindi pwede siya mag-decide of Mm. limits. Sometimes yung iba ginagawa sa appeals committee, yung organizer, chief organizer, Mm-mm. siyang ganon. I see. Ganun pala siya, no? Ayan. Medyo ano siya, medyo, May ayan, tag dito, protocol siya. medyo magulo pero yung parang Protocol. mahirap intindihan, malalim, pero meron din pala siyang mga ano, kasi normal kasi ngayon nung inakalagis ng tournament kasi parang ano lang, ano lang sila, walang mga ganyang bagay. Siguro sa mga talagang tournament na ano, yung Kahit naman malito malaki, dapat ganun ang malaki. ginagawa. Kasi ang problema lang dito, sa observation ko, kasi 2006 pa ako nag-arbiter. Yung mga player, hindi nila pinapractice yung ano eh, yung protest. Kasi pag nag-protest ka, written, and then merong bond, Mm. may perang ibabayad sa organizer. Ano ba, 1,000 pesos. Pero pagka napatunayan na tama yung player na nagreklamo, na mali yung desisyon ng arbiter, ibabalik sa kanya yun. Pero Paano, pagka coach, mali, pagka halimbawa yung nagkaroon ng pagtatalo and then nagkasundo sila, yun na yun. pag Minsan gano'n na lang nagkasundo, ginagawa eh, no? tatalo Halimbawa, na. sige, ano na lang tayo, draw na lang tayo. Yung ganung example, particular tayo, halimbawa, draw, hindi naman Halimbawa, dapat yun. ito, sa clock. Eh, Ah, usually ganito yung nangyayari eh. Yung hindi mo napapansin, ubus na pala yung clock mo. di flag Tapos, down. ano ka, tawag dito, kumbaga, tiktikan talaga kayo, tapos nauna na flag down yung kalaban mo. Actually, pag digital clock ngayon, nalalaman ko sino yung first to flag Nalalaman yun, down. di ba? Oo. May indicator Mm. rin sa huli ng clock na ginagamit. So, anong dapat gawin ng player doon pagka ganun? Yung player na kalaban, ano ba, tayong dalawa magkalaban, na flag down ka, call the arbiter. Sir Arbiter, flag down na po si Coach Jebel eh. Mm. Dumating ang arbiter, nakita, gano'n nga. Mm. De-declare na talo. By virtue of no more time to play, no more right to play. Ganun ang mangyayari. I see. So, dapat talaga ipaninindigan mo yung sa sarili mo, no? Ah, may experience ako minsan na yung Paano yung ano, ganito? Ano yung, may nakita ako kay Kamatyas eh, sa tournament niya sa Isabela, parang nagkainitan sila kasi flag down din yun, pero hindi kasi, dapat draw. Yung parang, may binibilang na ba ngayon? okay. Ang Yung, draw, kung walang check maraming draw na. within, I believe 16 counts ba yun? O 32 counts? Okay. Ang draw, maraming cases yan. Example, 3 times repetition of position. Perpetual, alam ko yan. 3 times repetition of position. Kinakailangan pag-claim yung player. Arbiter, I claim for a draw because 3 beses na po naulit ang posisyon. So, yung matinong arbiter, titignan niya, ay, oo nga, no, based on the notations. Paano pag walang notations? Yun nga eh. Honest ruling na lang yan. Tatanungin yung parehong player,
totoo ba na tatlong repetitions ang nangyari sa posisyon na naulit-ulit ng 3 beses? Sabi ng parehong players, yes, arbiter. O, tabla. Pagka hindi, hindi dapat iwanan ng arbiter yon o obserbahan niya. Pag naobserbahan ng arbiter na 5 times na sa rapid, yung pag-ulit ng posisyon, pwede niya i-declare ng draw. Mm. Okay, bigyan kita ng case. Another draw. At paano naman yung isa pa, yung paiba-iba naman ng position pero walang check. Meron ba yung ganon? Tapos may counting din Paiba-iba yun? ng posisyon pero walang check. Halimbawa, Balik-balik. ikot-ikot lang sila pero walang check. Parang meron ako nakita na binibilang nila yung Okay. Kung walang development, ikot lang pabalik-balik, 50 moves rule yun. 50 moves. Yung 50 moves rule, Paano start ang bilang nun? Ang start ng bilang nun, ngayon, nagbilang na yung player. Pagdating ng 50th move, magrereklamo yung isa. Arbiter, I claim for a draw. Anong basis mo? 50 moves po, wala naman nangyayari. Hindi ako mamate. Kailangan ba tawagin muna si arbiter o kailangan pag naka-50 ka Kailangan na? witness yung arbiter. Kasi Witness. parang yung nakita ko dun sa pagtatalo nga coach, sabi niya, hindi daw tinawag si arbiter para si arbiter yung magbilang. Ang gagawin, actually ang magbibilang player. Pero with the presence of the arbiter, yung arbiter dapat magbibilang rin. To the point na isulat ng arbiter yung notations para guaranteed. Dapat na notation. Paano kung, di ba meron tayong rules na 5 Pero minutes na mahirap lang yun. no notation? Coach Jebel, mahirap yan na isusulat ng arbiter lalo pag mabilis ang tira. Oo. Hirap. Talaga lang, ang mangyayari yung respeto nga at saka intuition na lang na itong 50 moves rule na 50 moves na walang mangyari. Kaya pala po sa World Cup talaga, meron silang electronic na yung chessboard nila, ano po? Yeah, recorded. Hindi na sila nagre-record. Kumbaga, ng DGT. si computer na yung nagre-record nun. Correct. Doon titignan yung World Cup na yan. So pag hindi naman nag-claim ng 50, obserbahan ng arbiter, hindi niya iwanan yan dapat. May share po ba kayo na pagkakataon na parang nahirapan kayo mag-decide? Meron na bang nangyaring ganun sa inyo? Ang karamihan lang na nangyayari, nag-complain sa touch move. Touch move? Rule. Touch move, Sabi niya, hindi. Touch move, hindi. Sige, mag-usap kayong dalawa. Pagbalik ko, okay na ha. Pag hindi pa rin, tinatabla ko yun. Lalo kung, tatabla ko yan. Now, kung ayaw mo ng desisyon ko, magreklamo ka sa, chief arbiter, sinasabi ko yun. You can talk to the chief arbiter. Dati natatakot ako pag pero ngayon hindi na ako natakot. Ayaw nyo ng decision ko, this is my decision. Ayaw nyo, punta kayo sa chief arbiter. Ready na ako doon pag gano'n. Kaya pag arbiter ka rin naman, behavior-wise, dapat yung dapat magaling arbiter. Ang style, dalawa naglalaro, nagreklamo yung isa, pakinggan mo muna yung isa. And then, after makinig ka sa isang partido, kabila naman. Then decide. Pag hindi mo kayang decide, i-pause mo yung clock habang nag-uusap. Tumawag ka ng kapwa mo, arbiter. Hindi yung kawalan sa isang arbiter. Ako, nahihirapan ako i-decide dahilan sa ilang bagay na na beyond my knowledge. I'll call another arbiter. Brad, puntahan mo yun, hindi ko ma-decide. Pwede. Hindi ba mag-intervene yun yung coach? Hindi pwede. Third party, coach, another player, hindi pwede. Arbiter lang talaga. So, arbiter, between two players and arbiter lang to? Yes, oo. Ganun. Professional action. Yung trabaho namin, ganun. Hindi pwedeng, di ba, nanonood yung iba, kaya nga pinalalayo namin Opo. Kung minsan, may mga narinig na kaming ganun dati, may third party nakikialam yung coach kasi estudyante niya yung involved sa
I Mali see. yun. Meron na po kayong nasalihan na or na-facilitate na tournament na pinakamalaki, ano yung pinakamalaking tournament na na-facilitate nyo? Marami na malalaki. For example, Shell Philippines. Mm. 25 years kami ron. Halos sa 25 Kasama kayo years sa Shell. Yun more yung than naabutan ko 300 tournament eh. Nabutan mo ba yun? Apo. Yun, Shell. Shell at Shell saka Philippines, Far East Bank. Tugigaraw, Batangas. Tugigaraw, Batangas kami, Mm. Manila, yan. Sa ibang, kasi nung araw, ang Shell Philippines nag-host, organize ng tournament, buong Pilipinas yan. Mm. 12 legs. 12 legs, sipin mo yun. Parang wala na siya ngayon, no, coach? Nawala na kasi 25 years na siya. Sa iba naman spend ng money or support ang Shell. Ah, I Ang see. tingin naman. Kasi napatunayan ng Shell na successful na sila within 25 years. I Kaya see. hindi. Do you think po ba na mayroong pong benefits yung paglalaro ng chess sa student and sa study nila? Malaking benefit, oo. Kasi I hope you would understand me, no? Dalawa yung anak ko. Mm-mm. Parehong naging chess player. Pero yung babae ko, yung panganay, hindi masyado nag-chess player yon. Mm. Pero benefit ang pinag-uusapan, no? Nade-develop talaga ang brain. Yung mga talents, yung skills sila, nade-develop. Particularly, yung mathematics. Mm-mm. Kung academic development ng isang batang naglalaro ng chess compared mo sa hindi, mas maganda performance ng isang player ng chess sa mathematics compared dun sa hindi naglalaro. Maraming studies niyan. Hindi ko na Because of kailangan- analytical no? Oo. Thinking. Kasi nangyayari, naging patient yung bata na mag-isip. Katulad ng anak ko yung nagko-coach na rin. May time siya, grade 7, sabi ng teacher ng mathematics, Ferdi, co-teacher ko sa isang school, pa-attendin mo ng remedial class yung anak mo. Kumbaga, extra class kasi mababa yung resulta ng exam. Diagnostic exam. Alam mo, sagot ko, confident ako. Teacher, hayaan mo muna makinig sa yung anak ko. Para in short, pag nakinig ang isang bata sa teacher, andun ang learning process. Little by little, no, di ba? Nakinig. Let's cut it short. Umabot ng 95% hanggang 40 yung grade ng anak ko mathematics, honor student pa. Tsaka ano ako, checking, hindi man sa math, kasi ako talaga, mag-ano ako sa math talaga, yung estimation, dyan ako magaling sa math, about estimation. Actually, nagagamit ko yan hanggang ngayon pag nag-grocery. Sabi ng asawa ko sa akin, magkano yung napamili natin? Sabi ko, mga 3.5 yan. Pag namin, mga 3.6, ganyan. At least, alam mo yung estimation mo, ganon. Pero, yun nga, sa akin, analytical talaga yung naitulong niya sa akin. Sa iba, sa nakikita ko naman, yung strategy. Strategy din ang yung benefits niya. Kasi kasi dito individual game to So, ano mo yung, nabuboost mo yung confident mo na mag-isa ka lang. Nakakaisip ka ng paraan. Lalo na pagdating sa trabaho, paano mo padadaliin yung isang bagay o ano. So, maganda din talaga, Kaya dapat talaga na-introduce sa mga bata. So, sa mga chess player, magaling sa planning yan. Ako din, hanggang ngayon. Sobra. Step by step, alam na mangyayari. Alam kung anong dapat gawin. Hindi sila sumusuko. Yun ang maganda pag chess player. May mga struggle ba kayong mga naranasan ng mga time na yung mga struggles na na-face nyo during ano kayong arbiter nag-chess? Well, actually, wala naman masyadong struggle lalo pag tagal ka ng arbiter. Katulad ko, 2003 pa nga. Sobrang tagal What na. about yung time constraint? Siyempre, teacher and then... Actually, nung teacher ako, available ako ng Saturday, Sunday. Yun, nagkataon ganoon. So, hindi ko siya naging struggle.
Alam din naman, Paano po yung sa relation nyo sa family? Wala na kayong family bonding kasi Monday to Friday school. alam ng family ko kung ano yung work ko, then hindi naman perfectly buong buwan nasa officiating ako, hindi naman. They still have the bond. Sabihin natin mga 4 to 6 times a month. Yan, kaya may time pa rin sa So meron pa rin kayong pagkakataon. meron pa rin. Even ngayon, Galing, no? oh, budgeting the time, yon dapat i-overcome ng isang nag-work as architect. Alam, pagka magta-travel ka kung saan. Meron po kayong unforgettable experience? International, wala pa. Pero nung pumunta kami sa Hong Kong in 2024, nakadaan kami sa isang chess club na maganda naman sa Hong Kong. Yun lang, medyo okay siya. Maganda. Then, struggle. Yung pag uwi mo, hindi, pagpunta mo sa venue, pag malayo, gising ka na maaga. Pag uwi mo, late ka na makakauwi ng bahay. Yan, a little off. Pero reality yon kasi distance alam natin. I don't consider it really a struggle. I see. Galing naman ni Coach. Nakaka-amaze naman. Sipag. Kapag ang principle ng Coach, strike while the iron is hot. Galing. Tama kayo. Do you have any advice na lang po, Coach, dun sa lahat ng players and coaches? Sa mga aspiring players and also for the coaches to improve their coaching pa to sa bata. Players, sa nakita ko, mahilig ako sa mga bata in particular. Pagka may nakikita akong mga bata, nakikipaglaro ako. Kahit na hindi ko mga player yan. As long as payag yung parents or sometimes kung kilala ko yung coach, coach, laruan ko lang yung bata mo. I'm just happy na makipaglaro sa sinamang bata. Ang payo ko, if they really have the dream to become professional player, title player, huwag nilang pababayaan yung pag-aaral nila. Opo, tama po yun. Kasi pag naging master, lalo yun, may mga masters tayong titignan mo anong kinabubuhay, no? Maganda yung nakatapos ang pag-aaral, magkaroon ng work or business, ituloy pa rin. Maraming paraan para ituloy. Oo nga. Online or face-to-face, marami. Okay. Sa mga coaches naman, maging sincere sila sa trabaho. Opo. Kailangan mag-aral. Kasi baka mamaya kulang na yung ituturo mo sa bata. Ngayon, maganda kung sabihin ng isang coach, ako principal ko yan. Naghawak ako ng bata, hindi ko na kaya turuan ng level niya. Maling na I have to seek the help of other coaches or i-recommend ko, sa'yo na to. Ikaw na maghawak nito kasi mataas na ang level niya. So, sa coaches dapat marunong siyang bumaba, maging humble. Kung hindi na kaya, suko, ibigay niya sa iba. Kasi pag hindi niya binigay, nagpumilit, wala namang ituturo, ano mangyayari dun sa Tama. Pero paano po sa mga beginner pa lang student? Paano nyo natuturuan sila? Mga maliliit na bata. Ano ba yung approach dun sa mga yan? Actually, parang gift ko yun no? May charisma ako sa mga bata. Hindi ko alam bakit. Oo nga, nakita ko yung video na may tinuturuan kayong bata sa cafe. Siguro nakikita nila, ay, ito lolo ko. Makikinig ako sa lolo ko. Okay, ba naman nawawala yung daddy? Ay, ito yung daddy ko. Makikinig ako dito. Parang ganyan. Nakukuha niya attention ng bata. Pag makulit, meron na ba kayong naging student na makulit? Yung hyper? Merong ADHD, mayroong hyper. Paano natin natuturuan yun? Kumbaga, ang gusto ng mga bata kasi, ang rapport natin, tipong hindi ka nagbibigay ng instruction na sila lang gagawa. Let's do the things with them. Doing the things with them. Hindi ang maraming coaches, which is real naman kasi ang chess,
para siyang military game Training. training instruct na instruct, tapos ito gagawin. Hindi ganun ang proper approach. Let's do it. Modeling, tinuro mo to checkmate ng rook at king. Hindi mo na pinapakita. Pakita mo. Kung rook at king checkmate against lone king, hindi naman isang posisyon lamang yung ituturo mo rin. Thousands of positions yun kung makasampu ka ng positions, rook at king lang, magandang bagay na yun. And then, to the point, magpa-underdog ka. Style ko yun. Nagpapa-underdog ako, kunyari talo ko. Apo. Tatalogin mo, naku, tuwan-tuwa yung mga bata Yung nga lang nakakahiya, idadaldal ka sa ibang bata. Naku, pinalo ko. Yung pala, style ko yun, papatalo ko. Kasi, ideally, na boost mo yung moral niya. Wow. Ganyan yung tatay ko Oo, ganyan yung tatay ko. Alala ko tatay ko na nabubuhay pa, coach. Diba, Coach Jeven, mini-mirror nila tayo Yung coach ko, magaling yan. Pero tinalo ko. Lalakas yung confident nila, magkakaroon sila ng eagerness na maglaro pa. Itiron ako last Saturday. Itong bata na to, hyper to Yung hindi mapakali pagka yung humaba na yung training niya. Sipin mo, 4 na oras kami Sabado. So, ang ibig sabihin ng 4 na oras, magandang magandang opportunity for both of us. Simula kami ng 11 to 12. Okay, yan nangyari, no? Yung different activities. Nag 12:30 to 1, lunch. Nag 1 o'clock up to 4 o'clock with various activities. May handouts, merong puzzles, everything na kompletong Ricardo. Hindi ka lang nag-concentrate sa opening, middle game, and end game. Maganda natapos yung yung training na tuwa yung bata May kapalit pa hinag ka ng bata. O pag hinag ka ng bata, ibig sabihin, satisfied. See. Oo nga. Ako din ako sa mga bata. Actually, yung 1-year-old kong anak, nag-chess na siya. Araw-araw. Unti-unti kong ini-introduce yung chess sa kanya. Is it a sign ba? Pag halimbawa ang bata. Kasi siya, yung paggising niya, yun na hinahanap niya yung chess mat. Good sign. It's a good sign. Tapos tutusan ko na siya na, ilagay mo na yan dyan, yung mga pieces. Pag-ayos sa pieces, tamang inayos, it's a good sign. Ano siya? Ilagay mo yan dito. Yan, punta mo dyan. 1 year old, 1 and 5 months. Sir ko parang may nakikita ko sa kanya. Kasi pag nanonood ako ng scroll, di ba sa ngayon yung mga online mga chess na tawag dito, mga tactics, may mga music siya. Meron akong pina-follow na same yung background music niya. Ngayon, pag nadinig niya yun, kahit natutulog na siya o kaya yung nadede siya. Bigla siyang tatayo. Sabi niya, Mama Chess, gaganyan siya. Sabi ko sa asawa, parang di yata ako sa. May maraming music sa Yun, pagka online, integrate mo yung music na maging active. Yan ang kailangan nila. Puro chess. Minsan, may kamustahan. At the end of the session, kakamustahin mo. I see. Ako nga yung mga students ko, wala kasi kami ngayong klase, pero lagi ko silang kinakamusta. Tapos lagi ko silang ina-update na may tournament, ganito, ganyan. Tapos, yung invitation niya, sabi ko nga sa kanila, this is a big break. Though big break siya, kasi kahit hindi siya rated, yung mga kalaban niyo dito, hindi Pilipino. Iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. And magandang i-branding ko yun. Lalo na kung hihingi tayo ng support. Kasi ang nangyari ko, platform ko, lahat ng nagiging guest ko dito, naka sa YouTube channel. So, pag nag-monetize sa YouTube channel, ang promise ko sa kanila talaga, I will support. For example, dito sa inyo. Yes, kayo. So, pag nag-monetize siya,
magsusupport ako dun sa club nyo. Parang ganun po yung ano namin. Yun yung kumbaga, yun yung campaign namin. And also to support my student. And syempre, siguro para sa sarili, dahil it's a form of income, but my agenda is to support Filipino player talaga. That's nice. Kasi nakikita ko daming player na magaling. Pero wala silang budget para i-sustain yung kanilang training at saka yung kanilang yung kanilang syempre pamasahe, tournament, tapos mag-training ka pa. Kailangan talaga meron kang sponsor. Kaya sabi ko, gusto kong gumawa ng isang platform na makakatulong ako sa mga player. So kaya ko siya ginawa ngayon. Sana matulungan niyo kami maghanap ng mga guest speaker dito. Para Sige, mo. Magre-recommend tayo ng another speaker mo. Guest. Thank you so By much. the way, Coach Jebel, ang Rosario Rookers under Christian Rosal, alam mo yun, with Erdi Sakilayan. Hindi po. Hindi. Taga Rosario eh. Rosario Cavite sila. Hindi ko po. Naik po ako. Naik Cavite. Naik ka? Magkalapit siya. Rosario Naik, di ba? Hindi po. Malayo sa kanila. Malayo na eh. Butter na po ako Margondon. Margondong area. Opo. Malayo. Opo. Ayun ko. Meron po ba kayong message sa viewer and family niyo po? Well, ang sa akin, ang message ko sa viewer, itong undertaking ni Coach Nanay, no? Coach Jebel, supportahan natin, no? Ika nga, narinig nyo naman yung kanyang objective. Let us support para naman, matupad yung kanyang, anong tawag doon, adhikain? Advocacy. Yan. Yep. Para sa mga players. Players talaga kasi ang dami pong player na magagaling pero wala talaga silang kakayahan i-sustain. Yun po yun. Pangarap ko po na makapag-akyat ng mga players na makalaban sa international po. Oo. Tapos rin, supportahan natin yung mga ibang tournaments. Yes po. Natin, yung mga nasa paligid, yan. Even international, kung may kakayanan, support natin yan. Yes po. Yes, Meron po kayong i-promote like upcoming pa po ng mga tournaments. This is the chance na maipakita natin sa ating mga viewers. Marami pong nanonood sa aking mga chess players. Hindi sa akin itong tournament, no? Ito ay tournament being organized by Coach Agaraw. Meron tournament sa February 2, SM Center, Imus City. Get in touch with Coach Agaraw po. Yung susunod pa po. Meron pa po ba? Hindi ko siya masuulo lahat, no? Anyway, you can go, players, you can go to Philippines. Follow na lang po sa Facebook. Facebook, yeah. Yeah. Yes, chess result. Minsan nandun na eh. Okay. NCFP rin. Sundan natin yung mga promotions ng NCFP. National Chess Federation of the Philippines. Opo. Ayun. Ang galing talaga. So, yun po. Thank you so much sa araw at sa oras. So, alam kong late na. Pero andyan ka pa rin para i-support po ang Coach Nanay Podcast. And also, thank you so much kasi sinare nyo sa amin yung kaalaman nyo about being an arbiter, yung mga samples sa mga nangyayari sa tournament. Hopefully, meron tayong susunod na session na ganun tayo ng particular topic na makaka-boost sa information and actually knowledge ng mga players. Ano po, Coach? Yes. Thank you so much also inviting me to Okay, Coach. Thank you so much. And then, thank you so much po sa mga nanonood. Bye-bye po, Coach. Good night. Good night.